Isang mayaman at gwapong lalaki si Gon. Pero ang kalooban at pagkakakilala nito sa kanyang sarili ay isa siyang pusong babae. Kaya naman ang tawag sa kanya ng iba ay bading dahil ito ang nakikita sa kanya ng ibang tao na nakakakilala sa kanya. Kasalukuyang naglalakad papunta sa kumpanya ang magkapatid na si Gon at Guy dahil nga sa traffic sa kanilang dinaanan. Napagdesisyonan nila na maglakad na lamang para mabilis silang makarating sa kumpanya ng daddy nila. Manong, kapag nakausad na po itong traffic, kung mauuna kayo makarating sa building, hintayin niyo na lang kami sa cafe. Malapit sa building ni Dad. Kapag naman kami ang nauna, hintayin niyo pa rin kami na makalabas. Okay ba yon? Paliwanag ni Guy sa driver nila. Okay ma'am, noted po. Sagot nito. Bumaba naman ang magkapatid. Lakad-takbo ang kanilang ginagawa dahil sa nagmamadali nga ito at baka nagagalit na ang kanilang ama. Ate, maglakad na lang muna tayo. Hinihingal na ako. Pagrereklamo ni Gon. Habang naglalakad sila, may nakasalubong silang tatlong babae na kung makatingin kay Gon ay mula ulo hanggang paa. Sayang naman, ang gwapo kaso gwapo rin ang gusto. Saad ng isang babae na nakasalubong nito. Excuse me, may problema ba kung gwapong gusto ko? Tanong nito sa babae nang lapitan niya ito. Gon, huwag mo nang patulan. Saad ng kanyang ate na mas matanda sa kanya ng 8 taon. Masyado na ate. Palibhasa kahit bulag pa makakita sa kanya, hindi siya magugustuhan dahil sama ng ugali niya. Sagot nito at nilakasan pa. Akma namang sasampalin siya ng babae pero pinigilan ito ng ate ni Gon. Nis, ayaw namin ng gulo. Isa pa, ikaw naman ang nauna. Aalis na kami. Saad ng ate ni Gon na si Guy. Umalis sila Gon at ang kanyang ate dahil pupunta ito ngayon sa kanilang kumpanya dahil pinapatawag sila ng kanilang ama. Si Gon at si Guy lang ang laging magkasama. Kaya naman sila lang rin lagi ang magkakampi sa lahat ng bagay dahil naiintindihan ni Guy ang kalagayan ni Gon at tanggap niya ito ng buong puso, hindi gaya ng kanilang ama na kinamumuhian si Gon dahil sa bading ito. Gon, alam ko na komportable ka sa mga ginagawa mo, pero huwag mo naman sobrahan kapag nandito tayo sa kumpanya ni Dad. Saad ni Guy. Oo ate, alam kong hindi maganda tingnan at alam ko rin nakapakanan rin ng kumpanya ang iniisip mo. Parehas lang tayo na ayaw masirang image nito. Sagot ni Gon. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Sige tara na, pumunta na tayo kay Dad. Ahaya ni Guy. Nang makarating ang dalawa sa office, nakita ng mga ito nakakapasok lang rin ang dalawa nilang kapatid na akala nila kararating lang pero sila na lang rin palang dalawa ang hinihintay. Why is it taking you so long? Alam ba ninyo na kayo lang ang hinihintay namin? Seryosong tanong ng kanilang ama nang makapasok sila sa office ito. Sorry Dad, na-traffic lang. Sagot ni Gon. Na-traffic o nangolekta na naman ng mga gwapo sa daan? Tanong ng isa nilang nakatatandang kapatid. Ayusin mo pananalita mo, Gia. Kapatid mo pa rin si Gon. Kahit ano pa man ang kasiraan niya. Tanggapin mo siya. Nakikiusap ako bilang pinakapanganay sa inyong tatlo. Sagot ni Guy sa tanong ni Gia. Maupo na kayong apat at magsisimula na ang meeting. Mahiya naman kayo sa mga nandito. Saad ng kanilang ama. Hindi na nagsalita ang magkakapatid at sinunod na lang ang utos ng kanilang ama. Nginitian naman ni Gon si Guy dahil sa pagtatanggol na naman ito sa kanya. Habang abala sa pagsasalita ang kanilang daddy, napunta naman ang atensyon nito kay Gon na tahimik na nagtatype sa laptop nito. Gon, anong masasabi mo sa proposal na binanggit ko? Tanong ng kanyang ama. Okay na okay po lahat, Dad. May idadagdag pa po ba kayo dyan? Balik ni Gon. Oo, at gusto ko rin sana na ikaw ang mag-handle nito. Mag-hire ako ng pwedeng makatulong sa'yo. Saad nito. I have an idea, Mr. Martinez. Saad ng isang lalaki. Yes, ano yun, Mr. Valeria? Sagot naman ng daddy ni Gon. May anak ako na pwedeng makatulong sa kanya. Nag-aaral lang siya para sa kurso na doktor. Pero tiyak ako na kayang-kaya niya tulungan si Gon.
Tingin ko rin magkakasundo sila. Saad ni Mr. Valeria. Okay, Mr. Valeria. Kailan ko ba siya makikilala para masimulan na nila ni Gon ang trabaho? Tanong ng daddy ni Gon. Tatawagan ko siya mamaya at sisiguraduhin ko na bukas nandito na siya. Sagot nito. Good idea, Mr. Valeria. Sige, hihintayin na lang namin. Sagot ng daddy ni Gon. Dad, agad-agad bukas? Kulong ni Gon nang matapos na ang usapan nila ni Mr. Valeria. Mangyayari ang lahat sa ayaw at sa gusto mo, Gon. Makikinig ka sa lahat ng sasabihin ko kung ayaw mo mawala ng mukha sa kumpanyang ito. Karapat-dapat lang na bumawi ka sa akin. Naiintindihan mo ba? Tanong ng kanyang ama. Okay. Tipid na sagot nito. Gon, let's go? Tanong ni Guy nang mapansing nagbago ang mood ng kanyang kapatid na si Gon. Sige ate, mabuti pa nga. Sagot nito. Dad, aalis na kami ni Gon. May bibilhin lang din, tapos uwi na. Paalam ni Guy sa kanilang ama. Okay, take care. Gon, huwag kang magpapatay ng cellphone. Tatawagan kita mamaya. Mag-uusap tayo. Saad nito nang tingnan si Gon. Uuwi naman po kayo, Dad. Sa bahay na lang po tayo mag-usap. Sagot nito. Mas magaling ka pa. Kailangan kitang tawagan dahil may mga bagay pa akong sasabihin sa'yo. Saad muli nito. Hindi na ito sumagot at nang makalabas sila, natapos na rin ang meeting. Kaya hinabol naman sila ng kanilang kapatid. Hey, Gon! Tawag ng pangalawa niyang ate. Yes, ate. May kailangan ka? Tanong ni Gon. Congratulations! Saad nito. Congrats saan? Tanong ulit ni Gon. Narinig namin na babae yung makakasama mo sa pinapagawa ni Dad sa'yo. Baka siya nang para sa'yo, Gon. Congrats! Saad nito at napapalakpak pa. Yok! Saad ni Gon. Wala ka nang magagawa. Si Dad na ang nagsabi. Good luck, our Barbie! Mwah! Pagbibiro nito kay Gon na lalong kinainisan nito. Tigilan niyo si Gon. Huwag mo silang pakinggan. Sigurado ako may dahilan si Dad kaya sa iyo binigay yung work na yun. Andito pa rin naman ako, bunso. Tutulungan ka lagi ni ate, okay? Saad nito sa kanyang kapatid. Thank you, ate. Sa lahat-lahat. Saad nito at niyakap ang kanyang ate. Papunta na sila ngayon sa mall at kasalukuyang silang namimili ng mga damit sa isang store nang may makilala ang ate nito at biglang natahimik. Ate, uy, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Gon nang mapansin na nakatulala lang ang kanyang ate. Tumingin naman ito sa tinitingnan ng kanyang ate at nakita na nito ang dahilan ng pagkatulala nito. Ay nako, si Jericho lang pala. Saad nito pero hindi pa rin siya pinapansin ng kanyang ate. Ate! Ulit na tawag nito habang nakaharap sa mukha ng kanyang kapatid. Napansin naman ni Guy na nakatingin na rin sa kanya si Jericho kaya naman nag-iwas tingin na ito. Panira ka naman? Saad ni Guy kay Gon. Kaysa tinititigan mo ng ganyan, bakit kasi hindi ka gumawa ng paraan para magkakilala kayo? Ang tagal mo na rin walang boyfriend, ate. At saka dapat ka may asawa ka na ngayon eh. Tanda-tanda mo na. Saad ni Gon. Grabe ka makatanda. Magti-29 pa lang ako, Gon. Paalala nito. Tsaka bakit akong gagawa ng paraan? Dapat siyang gumagawa nun. Dagdag pa nito. Grabe yung pride mo, ate. Ikaw na nga ito nagkakagusto. Dapat siya pang gagawa ng paraan? Tanong ni Gon. Ayoko na, Gon. Natatakot na rin ako magtiwala. Kahit pa matagal ko na siya nagugustuhan, hindi na magbabago yung isip ko. Lalo na sa mga lalaki niyan. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Saad ni Guy. Subukan mo ulit, ate. Hindi naman lahat kayang gawin yung ginawa sa iyo ng asawa mo noon. Saad ni Gon. Sige, susubukan ko. Sagot nito. Natapos ang buong araw at sumapit na ang kinabukasan. Maagang nagising si Gon dahil sa pagtawag ng kanyang daddy. Bumunta ka sa office ng 8 a.m. Naiintindihan mo ba? Tanong nito sa kabilang linya. Yes, Dad. Sagot ni Gon. Bumangon si Gon
at lumabas ng kanyang kwarto. Tumambay na muna ito sa kusina dahil wala pa rin namang gising dahil masyado pang maaga. Gon, bakit ang aga mo? Excited ka na siguro makilala yung partner mo, no? Pagbibiro na nakakatanda niyang kapatid na si Gia. Hindi na niya ito pinansin at kumuha na lang siya ng tubig, tsaka bumalik sa kwarto para maagang makapag-ayos. Gon! Tawag ulit ni Gia. Mag-aayos pa ako ng sarili ko, ate. Wala akong oras para sa mga biro mong hindi nakakatuwa. Saad nito at tuluyan ng tumalikod. Minsan talaga, hindi na niya maintindihan ng kapatid niyang ito. Lagi siyang inaasar nito kahit noong naglilihi pa ito. Matapos maligo at magbihis ni Gon, bumaba ito muli para kumain at tingnan kung gising na ba ang kanyang Ate Guay. Nasaan po si Ate Guay? Tanong nito sa kanilang kasambahay. Sir, nakita ko po umalis, kani-kanina lang. Sagot nito. Bakit kaya hindi siya nagsabi? Saad nito. Sabi niya sir, saglit lang daw po siya. Tatawagan na lang din daw po niya kayo mamaya. Saad ulit ng kanilang kasambahay. Sige, salamat. Sagot ni Gon. Pumunta ito sa dining area at umupo sa kanilang upuan. Kaharap nito ang mga pagkain para sa kanilang almusal. Nasaan sila Ate Gia at Ate Gina? Bakit hindi sila sumasabay sa akin? Tanong ulit nito. Umalis na rin po si Ma'am Gina, sir. Nakalimutan ko po sabihin sa inyo. At si Ma'am Gina maaga rin umalis para ihatid yung anak niya sa biyenan raw. Sagot ng kasambahay. So wala pala akong kasama ngayon? Siguro umalis na rin si Dad. Tanong nito na kinatango naman ng kasambahay nila. Natapos ang pagkain ni Gon, bumalik ito sa taas para kunin ang gamit niya. Maaga itong umalis para makaiwas sa traffic dahil kailangan niya makarating doon ng alas 8. Manong, pakibilisan na lang baka matraffic tayo eh. Saad nito sa driver. Opo sir. Sagot nito. Habang nagmamaneho, biglang nag-brake ng malakas ang driver nito dahil may babae raw na biglang tumawid. Kuya, dahan-dahan lang. Saad ni Gon. Pasensya na sir, may babae kasing tumawid eh. Sagot ng driver nito. Binuksan nito ang bintana para tingnan ng babae at medyo nasa kalayuan na ito kaya hinayaan niya. Tara na po, hayaan niyo na. Saad ni Gon na agad namang sinunod ng kanilang driver. Nakarating na ito sa kanilang kumpanya at naabutan ang maraming tao sa harap ng building na ito. Sir, ano po ang masasabi ninyo sa bagong kasal na kapatid ninyo? Tanong ng isang reporter. Anong kasal? Sino? Teka, kapatid ko? Wala pang kasal sa kanila. May anak meron. Paglilinaw nito, agad naman siyang hinila ng isang babae at nang makalayo sa mga reporter, nakilala niya ito. Ate Guay, saan ka ba nagpunta ng ganung kaaga? Tanong ni Gon. Mahabang kwento, mamaya ko na lang sasabihin sa'yo. Sa ngayon, kailangan mo munang pumunta kay Dad. Hinihintay ka niya. Saad nito. Sinunod naman niya ang sinabi ng kanyang ate at pumunta na siya sa office ng kanilang ama at naabutan nito ang kanyang ama na nakikipag-usap sa lalaking kausap nito kahapon. Good morning po. Bati nito. Gon, maupo ka muna habang hinihintay natin ang anak na Mr. Valeria. Saad ng kanyang ama. Malapit na po ba siya, Dad? Naiinip na tanong ni Gon pagkaupo nito. Huwag kang mainip, Gon. Darating siya. Saad ni Mr. Valeria. Hindi na sumagot ang binata at naghintay na lamang. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang hinihintay. Good morning. I'm sorry na traffic po kasi and may dinaanan pa ako kanina. Naghintay po ba kayo ng matagal? Tanong ng isang babae. Oh, Trixie. Nandito ka na. Halika anak. Aya ng ama nitong si Mr. Valeria. Trixie, meet Mr. Martinez, the president of this company. Pagpapakilala nito sa ama ni Gon. Nice to meet you, Iha. Saad ng daddy ni Gon. And also, yung makakasama mo sa trabaho, Mr. Gon Martinez. Anak siya ni Mr. Martinez. Pakilala nito kay Gon
na agad naman kinatayo ni Gon para magbigay ng respeto sa babae. Nice to meet you again, miss. Saad nito na pinagtaka naman ng dalaga. Oh, nagkakilala na ba kayo? Tanong ni Mr. Valeria. I met her po kanina. The girl na bigla na lang tumatawid. Saad nito habang nakatingin sa dalaga. Oh, about that. I'm sorry. Nagmamadali na ako that time. Hindi na ako nakapag-sorry. Pasensya na talaga. Saad nito. Ako ang dapat mag-sorry. Pero kasalanan mo naman. Kaya sige, para hindi ka na makonsensya. Sagot ni Gon. Palabiro pong anak ninyo, Mr. Martinez. Gusto ko siya. Saad ng dalaga. Wala pang isang araw tayo na magkakilala pero gusto mo na agad ako. Alam ko namang maganda ako, Trixie. Saad nito. Gusto na kita makatrabaho and yes, maganda nga ang galing mo. Pagbibiro ni Trixie. Tiningnan lang siya ng masama ni Gon at umiwas na lang ito para hindi na mapansin pa. Tapos na ang meeting. Kayo nang bahalang dalawa kung kailan nyo sisimulan. Basta ang deadline sa isang buwan. Okay ba sa inyo yon, Gon and Trixie? Tanong ng daddy ni Gon. Yes po. Yes po. Sagot nilang pareho. Basta alalahanin mo lang palagi yung sinabi ko sa'yo last night, Gon. Pag nagawa mo ng tama, pwede mo nang gawin ang mga gusto mo. Pag-uulit nito, naalala ni Gon ang pinag-usapan nila kagabi ng daddy niya na kapag natapos ang proyekto na pinapagawa sa kanila, bibigyan siya nito ng sariling kalayaan at magagawa na ang kanyang mga gusto. Umalis sila sa office. Pero itong si Trixie ay naghahabol at tanong ng tanong pa din kay Gon. Kailan tayo magsisimula? Tanong ni Trixie. Later after lunch. Pwede ka? Tanong rin ni Gon. Okay, pwede ako anytime. Sagot nito. Sige, mamaya na tayo mag-usap. Bye. Saad ni Gon. Nagsusungit si Gon sa ibang babae dahil nga wala itong interes sa kahit sino sa kanila. Dahil alam na nito ang galawan ng mga babae at sigurado ito na pakanana naman ito ng daddy niya o mga kapatid niya. Tinawagan naman ni Gon ang ate Guay niya dahil may utang pa itong pagpapaliwanag. Where are you, ate? Palabas na ako ng building. Saan tayo magkikita? Tanong ni Gon sa kabilang linya. Sa cafeteria, Gon. Papunta na rin ako doon. Sagot nito. Pagkatapos sumagot ni Guay, pinatay na rin ito ni Gon. Dahil hindi naman ito kalayuan, nakarating rin ito agad. Pagpasok niya sa entrance, nakita niya agad ang kanyang ate na nakaupo malapit sa bintana habang balot na balot ito. Nakamask at nakasunglass pa itong nagpunta dito na tila ba may iniiwasan. Lumapit naman ito at agad tinanong. Anong kalokohan naman yan, ate? Bakit ganyan ang pormahan mo? Tanong ni Gon. Umupo ka na muna. Utos ni Guay. Ganito kasi yan, Gon. Kinasal ako sa lalaking hindi ko inaasahan na ipapartner sa akin. As in, nakakashock. Kasi kakakita lang natin sa kanya kahapon. Tapos ngayon, wala. Kami na agad ng ganun-ganun lang. Pero ang alam ko, para lang masave ang company nila, kaya kami ikinasal ng biglaan. Kwento nito na may halong panghihinayang. Wow! Ako lang bang hindi nakakaalam, ate? Ang bilis. Tapos hindi mo lang ako na-invite. Naluluhang sabi ni Gon. Secret nga lang kasi yung Gon. Pero nalaman ng media dahil sa mga guests na nag-post online. Sorry, uulitin lang namin pag totoo na. Saad ni Guay. Okay lang, ate. Naiintindihan kita. Pero sana nga maulit. Saad ni Gon. Kamusta nga pala yung ka-meeting nyo kanina? Nakilala mo na ba yung makakasama mo sa project ni Dad? Tanong ni Guay. Oo. Okay naman siya. Naiirita lang ako. Sagot ni Gon. Ituloy-tuloy mo lang yan. Mabilis na naman matatapos yan. Subukan mo na rin buksan ang puso mo, Gon. Hindi rin naman lahat ng babae nakakadiri para sa mga bading. Pero ikaw yan. Choice mo yan. Saad ni Guay. Alam ko yung iniisip mo, ate. Hinding-hindi ko gagawin yung gusto mo. Saad ni Gon. Baka lang naman. Sagot ulit ni Guay. Bilisan mo na dyan, ate, at may lalakarin pa ako. Mag-uumpisa na kami ni Trixie mamaya after lunch. Mabilis lang kasi palugit ni Dad. Paliwanag ni Gon. Saan kayo gagawa? Pagbibiro ni Guay. Ate, ano pong gagawa?
Tanong ni Gon. Gagawa ng work? O siya, sige na. Babalik na rin ako kay Jericho. Baka hinahanap na ako ng pamilya niya. Mag-iingat ka, Gon. Tawagan kita mamaya. Saad nito at umalis na. Naiwan si Gon sa loob ng cafe at naisip na lang nito na tawagan si Trixie para dito na lang din nila pag-usapan ang mga kailangan nilang gawin. Okay, sige. I'm on my way. Saad ni Trixie sa kabilang linya. Ingat. Tipid na sagot ni Gon at binaba na ang call. Sa kabilang banda, lumiwanag naman ang mukha ni Trixie dahil sa narinig nito. Feeling ko madali lang siya makuha. Konting kembot na lang. Saad nito sa kanyang sarili. Nakarating ito sa cafe at nang makalapit kay Gon, nagsimula na silang mag-usap tungkol sa kanilang trabaho. Mas better siguro kung sa place ko na lang tayo gumawa? Okay ba sa'yo yun? Tanong ni Trixie kay Gon. Kahit saan, basta tahimik. Sagot ni Gon. Hindi na nagsalita ang dalaga dahil alam nitong pumayag na ang binata na sa kanilang bahay na lamang magpapatuloy ng trabaho. Tapos na tayo. Pwede na ako maunang umalis sa'yo. Paalam ni Gon. Tapos na tayo agad? Hindi pa nga nagiging tayo eh. Pagbibiro ni Trixie. Tiningnan lamang siya ni Gon habang naka-fierce ito. Eto naman, ang hirap mo pasehin. Nagbibiro lang. Sige, bye. Saad ni Trixie. Lumabas si Gon at tinawag ang driver nito para magpasundo. Ngunit sumagot ito na hindi siya makakasundo ngayon dahil nasa malayong lugar ito kasama ang isa niyang kapatid. Bakit nakatayo ka pa riyan, Gon? Tanong ni Trixie na makita ito. Wala akong sundo. Pwede mo ba akong ihatid? Babayaran na lang kita. Saad ni Gon. Wow! Minamaliit mo ba ako? Sige, sakay na. Utos ni Trixie. Ituro mong bahay ninyo. Done. Saad ni Gon nang pindutin ito ang map sa kotse ni Trixie. Iba ka talaga. Pamamangha ni Trixie. Talaga, hindi hamak na mas maganda ako sa'yo at mas matangkad pa. Pagyayabang ni Gon. So, totoo ngang kumakalat ng isang bunsong anak ni Mr. President Martinez ay isang gay? Unbelievable. Saad ni Trixie. Eh ano naman sa'yo? Tanong ni Gon. Wala, sayang lang kapag nagkaaberya ang dad mo. Wala ka makukuhang mana dahil bading ka. Panghihinayang nito sa binata. I'm still Martinez. Makukuha ko pa rin ang lahat ng gustuin ko. Paniniguro nito sa dalaga. Alam ko, pero sa tingin mo papayag kaya mga kapatid mo? Tanong ni Trixie. Huwag kang umarte na parang may pakialam ka sa akin. Alam ko naman na may gusto ka sa akin. Ayaw mo lang umamin. Saad ni Gon. Hindi na nagsalita si Trixie na tila ba na estatwa sa sinabi ni Gon. Habang si Gon naman ay bumaba ng sakyan nang mapansin itong huminto si Trixie sa tinurong lokasyon ng map. Naglakad ito at tuluyan ng pumasok sa gate. At iniwan si Trixie na nanahimik sa sinabi ni Gon. Mukhang napasarap ata ang kwentuhan niya ng partner mo ah. Tanong ni Gia. Oo nga eh. Ang ganda din yata ang bait. Feeling ko magkakasundo kami dahil sumasaya ako kapag magkasama kami. Sagot nito, sabay kindat sa ate nito at ngumiting ng nakakaloko. Aba, akala mo ba manloloko mo ako sa sinasabi mong yan? Ikaw pa magkagusto sa babae. Imposible, Gon. Huwag kami dahil wala kang makukuha kay dad kapag wala kang naipapakitang tama at karapat dapat sa paningin niya. Mahabang sabi ni Gia. Makikita natin. Sagot ni Gon at nilagpasan na ang kanyang ate patungo sa kwarto nito. Kasalukuyang may inaasikaso si Gon sa laptop nito at inihahanda ang mga kailangan para sa pag-umpisa nila ni Trixie sa kanilang trabaho. Gon, pwede ba ako pumasok? Tanong ni Guy. Binuksan ni Gon ang pinto at hinayaan na makapasok ang ate nito. Gon, may sasabihin ako. Seryosong sabi ni Guy. Huwag mong sabihin na buntis ka ate? Tanong ni Gon. Hindi ganoon. Gon, kailangan ko nang lumipat sa bahay ni Jericho para sa magiging kalabasan ng pagtatrabaho namin na magkasama. Saad pa ni Guy. Bakit? Kailangan pa ba yun? Ate, iiwan mo ko dito? Tanong ni Gon. Pwede pa naman ako dumalaw-dalaw dito, Gon. At ikaw rin.
Pwede mo ko puntahan doon kung hindi ka busy. Kailangan lang talaga dahil nagsisimula na si Jericho. Patakbuhin ng kumpanya nila dahil sa kanya na ito ipapasa. Kailangan ko rin siyang suportahan, Gon. Paliwanag pa nito. Ate, hindi niyo pa naman totoong mahal ang isa't isa. Alam mo naman na kanasalan kayo sa papel. Hindi totoong lahat dahil nabigla lang kayo pareho. Atas ni Gon. Alam ko, Gon, pero walang masama kung susubukan namin pareho. Hindi ba't mabuti rin niyon para magkakilala kami ng mabuti? Tanong ni Guy. May punto ka, ate. Sige, kung anong gusto mo, susuportahan kita. Huwag mo ako kakalimutan dalawin palagi, ate, ha? Saad ni Gon. Aalis na ako ngayon. Nagpaalam na ako sa'yo. Mag-iingat ka. Tsaka pagbutihin mo yung trabaho na binigay sa'yo ni Dad. Baka dito na magsimula ang pagtitiwala niya sa'yo. Maniwala ka lang. Paalala ni Guy. Mag-iingat ka rin, ate. Tatawagan na lang kita palagi. Saad ni Gon. Niyakap ni Guy ang binata. Pagkatapos ay tuluyan na itong lumabas ng kwarto at saka kinuha ang mga inimpake nito. Hindi na rin nagtagal ang pagharap ni Gon sa laptop dahil dinalaw na ito ng antok. Kinabukasan, nagising si Gon dahil sa ingay na nanggagaling sa cellphone nito. Kinapa niya ang cellphone at sinagot ito. Hello? Hey, good morning, partner. Susunduin kita. I'll be there at 15 minutes. Wait mo ako, ah. Saad ng babae sa kabilang linya. Wait, what? Nainis ito dahil pinatayan siya ng cellphone. Agad naman siyang bumangon para gumayak dahil ayaw niyang malate sa unang pagtatrabaho nilang dalawa ni Trixie. Wow! Ang aga yata ng Barbie namin. Saan lakad? Tanong ni Gia habang nakangiti. Ang tagal mo. Kanina pa siya nandyan. Dugtong pa nito, sabay turo sa sala nito at nakita ang babae na nakaupo sa sofa. Miss me? Tanong nito. No. Tipid na sagot ni Gon. Come on, Gon. Huwag kang magsungit sa kanya. Bagay nga kayo. Baka siya na talagang para sa'yo. Sarkastikong tanong ni Gia. Aga-aga ng babad trip ka, ate. Let's go, Trix. Ayan nito sa dalaga. Bye, sister-in-law! Paalam ni Gia. Ang kulit niya. Bulong ni Gon. Sweet nga eh. Bagay ro tayo. Akala ko ako lang nakakahalata. Saad ni Trixie nang makapasok sa kotse nito. Bagay your face. Pwede ba muna ako sunduin ng ganun kaaga? At saka hindi ko naman sinabi na ganito kaaga tayo magsimula. Hindi ba ako nakapag-almusal kakamadali eh? Pagre-reklamo ni Gon. Oh, I'm sorry. Doon na lang tayo sa bahay kumain. Nagpaluto naman ako. Saad ni Trixie. No thanks. Dadaan ako mamaya kala Ate Guy. Saad ni Gon. Sa bahay ka nakakain. Sayang naman mga pinaluto ko. Please. Pagmamakaawa ni Trixie. Okay. Siguraduhin mo na wala kang pinalagay na lason sa mga pagkain. Saad ni Gon. Hindi naman kita papatay, no? Magkakapamilya pa tayo eh. Saad ni Trixie, sabay kindat sa binata. Hindi na lang ito pinansin ng binata dahil nandidiri na ito sa mga pinagsasabi ng dalaga. Patuloy lang silang nasa ganoong sitwasyon at hindi nagtagal, nakarating sila sa bahay ni Trixie. Nauna na itong bumaba at hinintay na lang ang dalaga na makapag-parking ng maayos. Balita ko kanasan na yung ate mo ah. Tanong ni Trixie sa binata. Saan mo nabalitaan? Tanong rin ni Gon. Sa TV, ante. Trending siya ngayon sa balita at saka sa internet. Sagot ni Trixie. Well, famous na parang ate ko kung ganun. Pagyabang ni Gon. Yes, and sabi-sabi rin na buntis na si Ate Guy, kaya sila kinasal. Saad muli ni Trixie. No, wala kang alam. And sabi-sabi lang yan. Mas kilala ko ang ate ko. Saad ni Gon. Okay, calm down. Tara na sa loob, huwag tayo dito magtalo. Pag-aaya ni Trixie sa loob ng bahay nito. Hindi na nakipagtalo pa si Gon. Bagkus ay sumunod na lang ito sa sinabi ni Trixie. Malaki at maayos ang bahay ni Trixie. Hindi maitatanggi na marami na siyang na-achieve sa edad na 22 pa lang. Kahit sino ay pwedeng maging asawa nito kung gugustuhin niya pero hindi ang mga iyon ang nais si Trixie kung hindi si Gon. Ang yaman mo pala talaga no.
Bakit wala ka pang boyfriend? Tanong ni Gon. Hinihintay kasi kita manligaw sa akin. Sagot ni Trixie na kinaubo naman ni Gon. What? Ew, hindi mangyayari yan. Asa ka? Saad ni Gon. Bibigay ka rin. Paniniguro ni Trixie. Nasa kusina sila ngayon dahil gusto ni Trixie na kumain muna sila bago magsimula sa kanilang trabaho. Kumain ka muna para may lakas ka mamaya. Saad ni Trixie. Sumabay ka na para hindi nakakahiya. Sagot ni Gon. Mahiya ka pala? Joke. Pagbibiro ni Trixie. Nagsimula na ang dalawa sa pagkain at may mga ilan silang napag-uusapan pero hindi naman ito mahalaga kaya napabilis lang ang kanilang pagkain kaya nagsimula na silang magtrabaho. May laptop sa room ko. Saad ni Trixie nang mapansin na may hinahalongkat si Gon sa bag nito. Nakalimutan niya pala ang laptop niya dahil sa sobrang pagmamadali. Babalikan ko na lang yung laptop ko sa bahay. Saad ni Gon. Matatagalan ka pa at isa pa wala kang sakyan dahil sinundo lang kita. Saad ni Trixie. Okay, sige. Kuhanin mo ng laptop mo at pahiram ako para masimulan na natin. Saad ni Gon sa dalaga. Hindi ba pwedeng isa room ko na lang tayo mag-work together? Tanong ni Trixie. No, alam ko na yung binabalak mo. Hindi mo ako maluloko, babaita ka. Saad ni Gon habang nandidiri ito. Walang nagawa si Trixie dahil sa pagmamatigas ng binata kaya umakyat na siya sa kwarto para kuhanin ang nasabing laptop. Heto na. Saad ng dalaga at inabot ang laptop nito sa binata. Doon tayo sa pool mo magtrabaho. Maluwag doon nakita ko. Saad ni Gon. Okay, mauna ka na. Magpapahanda na ako ng stocks. Saad ni Trixie na agad naman sinunod ni Gon. Nagsimula silang magtrabaho at habang nagtatype si Gon sa laptop nito, hindi maitago ni Trixie ang mga ngiti nito sa binata dahil tunay ngang nahuhulog na ang loob nito sa binata dahil sa mga pinapakita nito. Bakit kayang sungit mo, no? Bulong ng dalaga. Mahirap na kasi magtiwala. Sagot ni Gon na narinig pala ang binulong ng dalaga. Ha? Bakit? Tanong ng dalaga. Ilang babae nang dumaan sa akin at lahat sila ay ginamit na ako dahil sa pera ko. Kaya simula noon nangako na ako na hindi na magmamahal pa ng babae. Kwento ni Gon. Hindi naman lahat ng babae ganoon, Gon. Tulad ng ate mo, subukan mo rin magtiwala ulit. Suhestyon ni Trixie. Nakatitig lang si Gon sa dalaga dahil sa sinabi nito. Hindi na rin niya alam ang nararamdaman niya dahil sa mga pinaparamdam sa kanya ng dalaga. Mali ito. Saad nito sa kanyang isip. Nakatulala pa rin ito hanggang sa paulit-ulit na siyang tinatawag ng dalaga. Gon? Gon! Tawag ni Trixie. Oh, I'm sorry. Hanggang dito na lang muna yung trabaho natin. Mauna na ako. May pupuntahan pa kasi ako eh. Paalam ng binata. Ihatid na kita. Suhestyon ng dalaga. Thank you. Pero magpapasundo na lang siguro ako. Salamat ulit ngayong araw. Tsaka sa breakfast and snacks. Saad ni Gon. Okay. See you, Tom. Saad ni Trixie. Nataranta si Gon dahil sa bilis ang tibok ng puso nito. Pilit niyang iniiwasan ng dalaga kapag magkasama sila pero si Trixie ang hindi umiiwas dahil nga sa may gusto ito sa binata. Nagkakamali lang ako. Hindi na pwedeng maulit pa yun. Bulong nito nang makasakay na sa taxi. Nakalayo na ito sa bahay ng dalaga pero tila ba ang lapit pa rin niya dahil sa lakas ng kabog ng puso nito. Ang sama nito. Napakasama. Hindi pwede. Saad muli ni Gon. Sir, may sinasabi ko kayo? Tanong ni Manong driver nang marinig ang sinabi ni Gon. Wala ho, Manong. Sige po, mag-drive lang po kayo dyan. Sagot nito. Hindi nagtagal, nakarating na ito sa pupuntahan niya. Kaya naman bumaba na ito at nagbayad sa taxi na sinakyan niya. Hello ate, andito ako sa labas ng building ninyo. Nandyan ka ba sa loob? Tanong ni Gon sa kabilang linya. Wait me there. Tanging sagot ni Guy. Hinintay niya ang kanyang ate dahil sa utos nito. Maya-maya, lumabas na ito at inaya siya na magkape muna.
sa malapit na cafeteria. Anong meron, Gon? Namiss mata ako agad. Basag ni Guy sa katahimikan nang mapansin na tahimik si Gon at hindi nagsasalita ng kahit na ano. Namiss lang kita, ate. Kailan ka ba babalik sa bahay? Tanong nito. Wala pa akong isang linggong umalis sa bahay, Gon. Namimiss mo na agad ako. Saad ni Guy na ikinatahimik naman ni Gon. Gon? Masama ba ang pakiramdam mo? Ibang-iba ka ngayon ah. May nangyari ba? Nagtatakang tanong ni Guy. Kasi naman ate, yung babaitang si Trixie, dikit na dikit sa akin. Hindi na nga maganda pakiramdam ko sa kanya. Nasusuka ako. Pag-iinerte ni Gon. Gon, nakalimutan mo ata magka-partner kayo sa trabaho. Kaya siya dikit na dikit sa'yo dahil parte yun ng pagtatrabaho ninyo. Saad ni Guy. Oo nga, pero hindi naman tama na ganun siya kaharot. Hindi ko na tuloy maintindihan itong sarili ko. Ang bait niya ate. Maganda rin naman siya. Kaso wala na akong tiwala pa. Hindi pwede ate. Saad ni Gon. Ano bang nangyayari sa'yo, Gon? May gusto ka na ba sa business partner mo? Tanong ni Guy. Hindi ko alam ate. Pero parang gano'n nga. Pero hindi nga kasi pwede. Pilit ni Gon. Alam mo, Gon, dapat lang nai-apply mo rin sa sarili mo yung mga salitang sinabi mo sa akin. Hindi masama kung susubukan mo. Baka iyon na rin ang maging simula ng pagbabago mo. Matutuwa rin si Dad kapag nangyari iyan. Saad ni Guy. Susubukan ko ate. Pero sana wag mo akong i-judge. Saad ng binata. Hindi, Gon. Hindi ko magagawa sa iyan. Saad ni Guy. Maya-maya pa ay may tumawag sa cellphone ni Guy. Kaya naman nagpaalam muna ito na sasagutin saglit. Gon, hintayin mo ka dito. Saad ni Guy na ikinatungo naman ng binata. Kinuha naman ng binata ang cellphone nito at tiningnan ang mga nagte-text kanina pa sa kanya. Gon, I'm sorry mukhang hindi ka comfortable dito sa place ko. Ikaw na lang bahala kung saan mo gusto. Okay ako doon. Saad ni Trixie sa text. Napangiti naman ang binata pero agad din itong napawi nang mapaisip na naman na mali ito. Gon, I have to go. Pinapatawag ako ng parents si Jericho. Tawagan mo ako kapag nakauwi ka na ha? Ingat ka. Paalam nito at hinalikan sa pisngi ang kapatid. Ay, iniwan na naman ako. Pulong ng binata. Hindi pa ito handang umuwi dahil naboboard ito sa kanila. Kaya naman umisip siya ng lugar na pwede niyang puntahan. Naisip nito na pumunta na lang sa bar dahil tamang-tamang ito para sa kanyang nararamdaman. Nakarating ito sa bar, pasado 6:00 na ng gabi, kaya naman medyo madilim na sa daan. Pumasok ito at kitang-kita ang mga tao na masayang nagsasayawan at nag-iinuman, kaya naman pumunta ito agad sa counter at kumuha rin ng maiinom. Isang baso lang muna. Saad nito sa lalaking bartender. Binigyan siya ng isang baso ng alak at saka niya ito nalagok agad, kaya naman humingi siya ulit. Nang makarami na ito, hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Kaya naman nakasayaw-sayaw na lang rin ito hanggang sa may nabangga siyang babae at minumukhaan niya ito. Teka, ikaw ba si... Gon, let's go. Lasing na lasing ka na. Pag-aaya ni Trixie sa binata. Hindi ito nakikinig at pinagpatuloy na lang ang pagsasayaw. Lumapit pa ito sa counter at humingi ulit ng may inom. Pero pinigilan na siya ng dalaga. Who the hell are you? Bakit mo ba ako pinipigilan? Tanong ng binata na medyo basag na ang boses dahil sa kalasingan. I'll take you home, Gon. Let's go. Ayaw muli ng dalaga. No, ang saya pa dito eh. Saad ni Gon. Hinayaan na lang muna niya ito hanggang sa natumba ito sa kanya at sinukahan na lang ang dalaga. Yuck, Gon! What the... Pag-iinerte ng dalaga dahil sa pagsuka ni Gon dito. Help me please! Saad nito sa guard na agad naman sinunod nito. Sinakay nila si Gon sa kotse ng dalaga at kinabitan ito ng seatbelt. Ang kulit mo! Bulong ni Trixie. Umuulan at baha sa daraanan ni Trixie papunta sa bahay ni Gon. Kaya naisip nito na iuwi muna sa bahay niya ang binata para doon magpalipas ng gabi.
dahil wala rin naman itong kasama dito, kaya ganoon na lang ang ginawa niya. Nakarating sila sa bahay ng dalaga at buong lakas niyang binaba si Gon sa kotse at inakay papasok sa bahay nito. Sino ka ba? Wait, Trixie? Bakit mo ko dinala dito? Sunod-sunod na tanong ng binata. Lasing ka, Gon. Kailangan mo magpahinga. Halika na. Aya ni Trixie. Ginugulo mong isip ko. Hindi kita gusto sa isip ko. Pero ito, turo nito sa sariling dibdib. Itong puso ko, pilit na bumubukas dahil sa'yo. Ano bang ginawa mo sa akin, Trixie? Tanong pa nito. Lasing ka lang, Gon. Saad ng dalaga. Nandito na sila sa kwarto ng dalaga at pinahiga niya ito. Tinanggalan ng sapatos at pang-itaas na damit dahil basang-basa ito ng kanyang suka. Pinunasan niya lang ito ng dahan-dahan dahil malikot ang binata pero tulog na ito. Bakit ba hindi mo nalang sundin ang puso mo, Gon? Bakit hindi na lang akong ilagay mo dyan? Tanong nito. Napakagwapo at ang perfect mo pero pilit mong binabago yung sarili mo. Subukan mo na lang ulit, Gon. Nandito lang naman ako. Saad ng dalaga habang pinipigilan nito ang pagpatak ng kanyang luha. Pumikit ito at saktong pagdilat niya ay ang paghila naman sa kanya ng binata. Nagulat ito at wala siyang magawa dahil nakayakap sa kanya ang binata. Kaya naman, hinayaan na lang muna niya na ganito ang kalagayan nila. I'm trying my best, Trixie. Sinusubukan kong mahalin ka. Bulong ng binata sa dalaga. Mas lalong naguluhan ng dalaga, kaya naman bumitaw ito sa pagkakayakap at humarap sa binata. Nakita niyang gising ito at nakatitig lang sa kanya. Ano ba yung sinasabi mong, Gon? Ayokong umasa. Saad ng dalaga. Papatunayan ko sa'yo na hindi kita niloloko lang. Seryoso ako, Trixie. Gusto na kita. Saad ng binata. Dahan-dahan naman itong lumalapit sa dalaga at nang magtagpo na ang kanilang labi, wala na silang nagawa kung hindi sumunod sa kanilang nararamdaman. Parehas nilang ginusto ang nangyari sa kanilang dalawa, kaya naman tinuloy-tuloy na nila ito. Kinabukasan, nagising na lang si Gon na sumasakit ang ulo nito at tiningnan ang kanyang sarili na walang saplot at tanging kumot lang ang tumatabing sa hubad niyang katawan. Fuck! What did I do? Tanong niya sa kanyang sarili. Bumangon ito habang nakahawak sa ulo at naghahanap ng damit na pwede niyang isuot. Sakto namang pagpasok niya sa bathroom ng dalaga, nakita niya ang mga damit na nakaredy dito at alam niyang sa kanya ito dahil sa panlalaki ang mga ito. Shit! Nasaan ba ako? Tanong muli nito. Matapos magbihis, lumabas ito ng kwarto at bumaba papunta sa kusina para uminom ng tubig. Good morning! Bati ng dalaga na pamilyar sa kanya ang boses. Wait, bakit ako nandito? Tanong ng binata. Obvious ba? Nalasing ka kaya dinala muna kita dito dahil baka sa lugar ninyo kagabi. Hindi kaya ng kotse ko. Baka maaksidente pa tayo. Paliwanag ng dalaga. Bakit wala akong damit paggising ko? Tell me, Trixie. May nangyari ba? Tanong ulit nito. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo pero oo, Gon. Pareho natin gusto. At kung hindi mo naaalala, umamin ka rin sa akin kagabi. Saad ng dalaga. No, I'm sorry, Trixie. I didn't mean. It's okay, Gon. Naiintindihan ko. Napilitan ka lang ba na sabihin sa akin yun dahil lasing ka? So tama ako. Saad ng dalaga. Hindi sa ganun, Trix. Kinikilala pa lang kita. And yung nangyari kagabi, hindi ko talaga sinasadya. Pasensya na. Paliwanag nito. Sorry din, nadala lang ako. Akala ko kasi totoo yung mga sinabi mo. Nalulungkot na sabi ni Trixie. I need to go, Trixie. Tatawagan na lang kita later. Paalam ng binata. Pipigilan pa sana ito ng dalaga, pero tuluyan na itong nakalayo palabas ng bahay nito. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Ilang linggo ang lumipas, pero hindi pa rin nagpaparamdam ang binata sa dalaga.
Pagkatapos kasi nilang matapos ang trabaho na pinagawa sa kanilang dalawa, ay doon na rin natapos ang kanilang pagsasamahan. Paulit-ulit pang kinukontak ng dalaga ang binata pero hindi ito sumasagot at kung saan-saan na din niya ito pinagtanong. Kahit pa ang daddy ng binata ay hindi alam kung saan ito nagtatago. 6 weeks ka ng buntis, Mrs. Sigurado matutuwa ang ama ng batang dinadala mo. Masayang balita ng doktor kay Trixie, pero kabaliktaran itong nararamdaman niya. Hindi pwede, Dok. Wala ang ama ng batang ito. Kailangan niyang mawala. Hindi pa ako pwedeng mabuntis. Hindi ko pa kaya na mag-isa dito, Dok. Please, tanggalin niyo to. Umiiyak na pakiusap ng dalaga. Ilang buwan na rin kasi ang nakalipas nang malaman ng dalaga na nagdadalang tao siya at alam niya lang na posibleng tatay nito ay walang iba kung hindi si Gon. Pero paano niya pa ito may babalita sa binata kung pinagtaguan na siya nito? Kaya mo iyan, Trixie. Kung wala si Gon, nandito naman ako para punan ng pagkukulang ng kapatid ko. Saad ni Guay na ngayon ay sinasamahan si Trixie sa bahay. Dahil nang malaman nito ang nangyari sa dalawa, nag-alala ito na baka hindi maging mabuti ang kalagayan ng dalaga at magkaroon pa ng epekto sa dinadala ni Trixie. Aray! Ate! Manganganak na ata ako! Sigaw ni Trixie. Sandali! Tatawag ako ng tulong! Hintayin mo ko dito! Saad ni Guay nang iwan nito ang dalaga at tumakbo para humanap ng masasakyan. Nang makabalik si Guay sa kondo ng dalaga, agad niya itong inakay at tinulungan naman sila ng mga stop sa hotel para maisakay sa kotse at maidala sa ospital. Nagmamadaling nadadrive ang asawa ni Guay na si Jericho dahil sa sigaw ni Trixie na hindi na niya kaya. Kapit lang, Trixie, malapit na tayo! Saad ni Guay. Nang makarating na sila, sinulubong ito agad ng mga doktor at dinala sa room ng paanakan. Ilang minuto rin ang tinagal at lumabas na ang doktor na nag-asikaso kay Trixie. Safe at healthy naman ang baby, pero ang mami mukhang kailangan ng matagal na pahinga dahil naubusan ito ng dugo dahil sa panganganak niya. Paliwanag ng doktor. Thank you, Doc. Pwede na po ba namin siyang makita? Tanong ni Guay na itinango naman ng doktor bilang pagsang-ayon. Pumasok sila at nakita nila si Trixie na nakahiga habang katabi nito ang sunggol na pinanganak niya. Please, Ate Guay, ikaw na munang bahala sa anak namin. Hindi ko pa siya kayang panindigan. Tiyak papatayin ako ni Daddy kapag nalaman ng tungkol dito. Pangako, babalikan ko siya kapag okay ng lahat. Saad ni Trixie, kahit nahihirapan na ito. Mas kailangan ka ng bata ngayon, Trixie. Hindi mo siya pwedeng ibigay sa amin. Sagot ni Guay. Ate, pansamantala lang po. At kung makakabalik man si Gon sa inyo, kayo na sana magpaliwanag sa kanya. Seryosong saad nito habang nakahawak sa kamay ni Guay. Tinanggap naman ng dalawa ang bata dahil wala rin naman silang anak. Kailangan rin nila ito at bilang pambawi sa ginawang pagtalikod ni Gon sa responsibilidad nito. 7 taon na ang nakalipas magmula noong iwan ni Trixie ang bata kay Guay. Hindi na ito nagawang magpakita pang muli. Kahit pagbisita, hindi nito ginawa kaya hindi na rin nag-expect pa si Guay na magpaparamdam ito ulit para kunin ang bata dahil halata naman na wala na itong pakialam pa. Pero nagbago ang lahat nang magkasakit ang daddy nila. Gusto ko makita ang kapatid niyo. Nagmamakaawa ang boses nito. Dad, hindi na po babalik si Gon. Matagal na din po iyon. Kung gusto niya tayong makasama, sana nandito siya. Saad ni Gia. Hindi mo alam ang lahat, Gia. Huwag kang magsimula. Babalik si Gon. Dahil may babalikan siya. Pagdidiinig Guay. Sige, ano? Dahil dyan sa bata na yan? Tanong ni Gia habang nakaturo ito sa bata. Akala mo ba hindi ko alam, Ate Guay? Dugtong pa nito. Mag-usap tayo sa labas. Saad ni Guay. Bakit ba? Kailangan malaman na ni Daddy ang kalokohan ng anak niyang magaling. Pagpipilit ni Gia. Tigilan niyo na yan. Gusto ko makita ang kapatid niyo. Bago ako tuluyang mawala. Hindi pa kami nakakapag-usap. Kailangan naming mag-usap. Singit ng daddy nila sa usapan. Walang nagawa ang dalawa kung hindi manahimik na lang at sundin ang kanilang ama.
Ako nang bahala magpahanap kay Gon. Sigurado ako next week, nandito na siya, Daddy. Paniniguro ni Guy. Nagtiwala naman sa kanya ang kanilang ama, kaya kahit nahihirapan na itong magsalita at kumausap ng iba, nagtiyaga ito para sa muling pagbabalik ni Gon, na bunsong anak nito. Ilang araw ang lumipas nang magsimulang ipahanap ni Guy ang kanyang kapatid sa isang private investigator at siya namang agad na nangyari. Nakabalik si Gon na maayos at walang pagbabago. May mga ilan lamang itong peklat sa katawan at ang pamamayat nito ang nangingibabaw sa pagkakakilanlan sa kanya. Gon, ano bang nangyari sa'yo? Mabuti tandito ka na. Masayang saad ni Guy. Ate, bakit mo pa ako pinahanap? Wala na akong mukhang iharap sa pamilya na to. Hayaan niyo na lang ako. Gusto ko na rin mawala, ate. Saad ni Gon dahil sa pagkabigla nito. Gon, maawa ka kay Daddy. Tignan mo siya. Tama ba na imon mo siya at mauna ka? Tanong ni Guy. Ate, sorry. Hindi ko talaga sinasadya ang lahat. Kailangan ko lang talaga umalis noon dahil hindi ko pa kayang humarap sa inyo. Pasensya na, ate. Paulit-ulit na sabi ni Gon. Pinakalma naman ni Guy ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng kanyang pagyakap. Samantala, iniwan na lang muna nila ito kasama ang kanilang daddy para makapag-usap sila. Sasabihin mo na ba kay Gon? Tanong ni Jericho nang makalabas sila ng pinto. Hindi pa dapat. Maikling sagot ni Guy. Pero anak nila yan. Balang araw babawiin na rin nila yan. Kung hindi man si Trixie ang babawi, malamang yung kapatid mo. Saad pa ni Jericho. Ako mismo magbabalik sa kanila. Pero sa ngayon, kailangan na muna ni Gon na magpahinga dahil kakabalik niya lang sa pamilya. Bigyan mo na lang muna ako ng oras para makapag-isip, Jericho. Saad ni Guy. Hindi na sumagot si Jericho dahil tama naman ang sinabi ng kanyang asawa. Maghihintay na lang sila ng tamang panahon para sabihin kay Gon ang lahat. Anak, bakit ka umalis? Tanong ng kanyang daddy. Dad, sorry. Akala ko kasi magiging okay ang lahat kapag umalis ako. Sagot ni Gon. Malapit na ako mawala sa mundo, anak. Pero ganito pa ang ginawa mo. Imbis na kumilala ka ng babaeng mapapangasawa mo at bigyan ako ng apo, umalis ka pa. Nanghihinayang na sabi nito. Tungkol dyan, Dad, may anak na ako. Ipapakilala ko siya sa inyo kapag okay na. Masayang balita ng binata. Masaya akong marinig yan, anak. Hindi mo ako binigo. Saad ng kanyang daddy habang tinatapik ang balikat nito. Sige na po, Dad. Magpahinga na po muna kayo. Lalabas na ako para maiayos ko ng mga gamit ko. Paalam ni Gon sa kanyang daddy. Tumango na lang ang kanyang ama bilang sagot, kaya tuluyan na itong lumabas pagkasabi nito. Dumiretso siya sa dati niyang kwarto. Wala pa rin itong pinagbago dahil walang inaayos sa mga ito ang kanilang mga maid. Siguro, alam nilang magagalit ang binata kung papakialaman nila ito. Nahiga muna ang binata at nagpahinga dahil napagod ito sa mahabang biyahe. Inabot ito ng kinabukasan dahil sa pagtulog, kaya maaga itong nagising dahil nakaramdam ito ng gutom. Kaya naman, lumabas ito sandali para maghanap ng pagkain. Ano po ba ang balak ninyo sa may iwan ninyong ari-arian, Mr. President? Tanong ng hindi kilalang tao mula sa kwarto ng kanilang ama. Sumilip si Gon sa kwarto at nakita nito na may kausap ang kanilang ama na hindi pamilyar sa kanya, pero base sa mga pananalita nito, isa siyang attorney. Ano kayang pinag-uusapan nila? Tanong ni Gon sa kanyang isipan. Balak kong ipasa sa mga magiging apo ko ang mga ari-ari ang may iwan ko. Sagot ng kanyang daddy sa attorney na ikinagulat ng binata. Pero bakit po ninyo naisip yan? Nariyan naman po mga anak niyo. Bakit hindi na lang sa kanila mapunta ang mga ari-arian ninyo? Bata pa lang rin naman ang mga apo ninyo. Baka hindi nila kayanin ang responsibilidad at agawin ito ng kanilang magulang. Suwestyon ng attorney. Attorney, alam ko ang nasa isip mo at hindi ko hayaang mangyari yun. May iba akong balak sa mga anak ko. Lahat sila may mga anak na. Pero kay Gon ko balak ibigay ang lahat. Kung hindi lang magagalit ang tatlo kong anak. Pero gusto ko munang subukan si Gon. Kung totoo na may harap niya sa akin ang apo ko, baka magbagong isip ko at sa kanya na ilipat ang pangalan
ng kumpanyang pinaghirapan ko. Saad ng kanyang daddy, kaya naman natuwa ito sa mga narinig niya. Nagsinungaling si Gon sa kanyang ama dahil sa mga nalaman nito. Ang totoo ay wala pa rin itong anak dahil hindi siya nagkaroon ng kahit na sinong babae sa loob ng 8 taon na pagtatago nito. Kailangan ko gumawa ng paraan. Saad nito sa kanyang sarili. Umalis ito habang nag-iisip ng paraan kung paano siya makakahanap ng bata na ihaharap sa kanyang ama. Habang nagmamaneho ito, nakakita siya ng mga bata sa labas ng simbahan na namamalimos. Dahil dito, nakakuha siya ng ideya. Kaya pumunta siya sa kumbento para bumili ng isang bata na mapaghahalataan na anak niya. Madre, kailangan ko po talaga ng isang baby. Mabibigyan niyo po ba ako? Tanong nito sa mga madre na nandito. Isang karangalan para sa amin na may mga taong handang kumupkop sa mga bata na narito. Pero pasensya na, wala na kaming sanggol na may papaampon. Ang pinakabata lang na narito ay nasa 1 taon na lalaki. Paliwanag ng madre. Napaisip si Gon saglit at nakuha naman ito agad ang kanyang gagawin. Kaya pumayag na ito. Payag ako, madre. Saad ni Gon habang nakangiti. Kaya naman pinuntahan na nila ang bata na nasabing aampunin ni Gon. Kinuha saglit ng madre ang bata at binigay ito sa binata. Alagaan mo sana ang batang iyan. Kailangan niya ng magulang na magmamahal sa kanya. Saad nito. Baka kaasa ko kayo. Sagot ni Gon at nagpaalam na itong umalis para makabalik ng maaga sa kanilang bahay. Sumaglit muna ang binata sa mall para bumili ng mga gamit ng bata para sa gagamitin nito ng mga ilang buwan habang hindi pa pinapasa sa kanya ang mga kayamanan ng kanilang pamilya. Kukunin ko ang lahat ng ito. Saad nito sa cashier at inabot ang bayad. Okay sir, ang swerte naman po ng anak ninyo at nangmamahalin pa po mga gamit niya. Nasaan po ba ang mami niya? Tanong nito. Long story, miss. Sige, thank you. Sagot nito at kinuha na ang ilang paper bag. Umalis na ito at sumakay agad sa kotse. Bit-bit pa rin ito ang baby. Magaan pa lang naman ito dahil nasa ilang kilo pa lang naman ang 1 taon na baby. Katulad nito kaya hindi siya gaanong nahihirapan. Hello ate? Tawag nito sa kabilang linya. O Gon, napatawag ka? Tanong ni Guy. Totoo bang narinig ko na aalis na kayo ng bansa ni Jericho? Tanong ni Gon. Oo Gon, nag-aayos na nga kami ngayon eh. Hindi naman kami magtatagal doon. Sagot nito. Ano na naman bang dahilan ate? Dahil na naman ba sa kumpanya? Tanong ulit ni Gon habang nagdadrive na ito. Oo Gon, at may iba pang dahilan. Pero hindi ko na muna sasabihin sa iyo ngayon. Hintayin mo na lang kami na makabalik. Pangako, may papaliwanag ko na sa lahat ng iyon. Saad nito. Mag-iingat kayo ate. Sayang lang at hindi ko na kayo maihahatid. May inaasikaso pa kasi ako eh. Saad nito. Ayos lang Gon. O siya, mamaya na lang ulit. I-ready ko lang mga gamit ni Garrett. Saad ni Guy at pinatay na ang tawag. Sakto naman ang pagpatay ni Guy sa tawag dahil nasa gitna sila Gon ngayon at handa nang pumasok para makapag-park na rin. Sinalubong ito ng mga maid dahil nakita nito na nahihirapan ang binata sa mga dala nito. Sir, kailan ka pa ho nagkaanak? Tanong pa ng mga ito. Mahabang kwento manang. Sige na po, pakidala na lang sa kwartong lahat. Utos nito. Sinunod naman ng mga katulong nila ang utos ito pero ang binata ay dumiretso sa kwarto ng kanilang ama para ipaalam ang magandang balita. Habang naglalakad ito paakyat, nakasalubong niya ang 2 niyang kapatid habang si Gia ay namamangha sa nakikita nito. Oh Gon, totoo palang balita na nakabalik ka na. How's life then? Tanong ni Gia na sigurado siya na pang-aasar na naman ang gusto nito. Gia, tigilan mo nga yan. Ang aga-aga inaasar mo si Gon. Saad ni Gina. Well, bumalik ako para ipakilala kay dad itong apo niya na anak ko. Matapang na saad ni Gon. Sigurado ka bang sa'yo yan? Hindi mo kasi kamukha, titi. Saad ni Gia habang nagpipigil ng tawa. Makikita mo. Panlalaban ni Gon at tinalikuran na ito.
Kumatok siya sa pintuan ng kanyang daddy. "Come in," saad ng kanilang daddy. Pumasok naman ang binata habang nakangiti. Samantala ang kanyang ama ay hindi mapigilan na hindi matuwa sa nakikita nito dahil sa batang hawak ni Gon. "Oh my son, hindi mo talaga ako pinaasa, anak. Pwede ko ba siyang hawakan?" tanong ng kanyang ama. "Sure dad, here you go." Abot nito sa bata na hawak niya. "Masaya ka ba, daddy?" tanong ni Gia nang pumasok ito. "Gia, wag ka nga munang gagawa ng hindi dapat. Masaya tayo dito dahil sa wakas nagkaroon ako ng apo sa bunso ninyong kapatid." Saad ng kanilang ama. "Sigurado ka ba, dad, na apo mo yan? Hindi ka ba nagtataka kung bakit biglang bumalik si Gon at may kasama pa siyang bata? Sa tingin mo, saan siya kumuha ng lakas ng loob?" Matapang na tanong ni Gia. "Gia?" Pagpigil ni Gina sa likod. "Ikaw, kung hindi ka lang mas matanda sa akin, hindi na sana kita nire-respeto ngayon. Pasalamat ka lang talaga at kinikilala pa kitang ate matapos ang lahat ng mga ginawa mo sa akin. Baka gusto mo rin na malaman ni dad ang lahat ng dahilan kung bakit ako umalis, ha. Huwag mo ako subukan, Ate Gia. Kapag hindi ako nakapagpigil, hindi mo magugustuhan ang lahat ng sasabihin ko kay dad." Saad ni Gon. Magsasalita pa sana si Gia, pero inunahan agad ito ng kanilang ama. "Para maging malinaw ang lahat, gusto ko magpa-DNA test kayo ng batang ito. Para makasiguro tayong lahat." Saad ng kanilang ama na ikinakaba ni Gon. "No problem, dad. Magpapatas kami." Mahinahon na sabi ni Gon. Tumawag naman ang daddy nito ng isang tao na makakatulong sa kanila para sa pagkuha ng test. Agad naman itong nakarating at kinuhanan si Gon ng test, pati na rin ng bata. Ilang araw ang lumipas at dumating na ang test. Nabigla ang lahat dahil lumalabas sa test na nag-positive ang mag-ama. Kaya naman wala nang nagawa si Gia kung hindi tanggapin ang katotohanan. "Kung alam mo lang, Gon, magsisisi ka na ginawa mo sa akin to." Saad ni Gia at nag-walk out ito. Nang araw rin na ito, napagdesisyonan ng ama nila na ipasa na ang kumpanya sa pangalan ni Gon at ibigay ang mga kaparating kayamanan sa 3 anak na natitira. Hindi rin nagtagal ang buhay ng kanilang ama dahil nabawi rin agad ang kanilang kasiyahan nang atakgihin ito sa puso. Ilang araw na ang nakalipas nang mailibing na ang kanilang ama, kaya naman nagkahiwa-hiwalay na rin silang magkakapatid. Iyong iba ay nasa abroad kasama ang kanilang pamilya at doon na itutuloy ang kanilang buhay. "Ano nang plano mo sa bata na yan, Gon? Alam namin na hindi mo talaga anak yan." Tanong ni Guay at nabigla naman ang binata. "Huwag kang magulat, Gon. Kahit sino magtataka dahil magkaiba kayo ng ugali ng bata at hindi mo rin siya kamukha." Dagdag pa nito. Ilang buwan lang sila Guay sa abroad, kaya noong nalaman nilang namatay na ang kanilang ama, napagdesisyon na nila na umuwi na, pero naiwan ang kanilang anak kasama ang asawa na si Jericho. Kaya mag-isa lang siyang nakarating dito sa Pilipinas. "Ate, hindi mo maintindihan. Magana ang loob ko sa batang to. Magmula pa lang nang kunin ko siya sa kumbento para alagaan. Gusto kong ituloy-tuloy na ito. Kahit hindi na ako mag-asawa pa. Kayang-kaya ko siya palakihin ng ako lang. Sana naintindihan mo ko, ate. Magulang ka rin." Saad ni Gon habang nakatitig sa kanyang anak-anakan. "Susuportahan kita sa gusto mo, Gon. Pero sana handa ka na rin harapin yung mga responsibilidad mo. Hindi lang sa anak mo. Sana pati kay Trixie na pinagtaguan mo ilang taon nang lumipas." Saad ni Guay na nagpatigil ng mundo ni Gon. "Ate, matagal na yun. Wala na rin akong balita sa kanya. Hindi ko na siya nahanap noong bumalik ako para hanapin siya. Ate, tulungan mo ko. Gusto ko rin siya makausap para makapagpaliwanag." Pakikiusap ni Gon sa kanyang ate. "Alam ko kung saan siya makikita, pero hindi ako sigurado, Gon. Ang huli kong balita sa kanya, nakapangasawa siya ng taga-ibang bansa, pero namatay rin. Kaya iyon nga, naiwan ng asawa niya. Siya na ang nag-manage. Pero nabawi rin iyon dahil naghabol yung magulang ng lalaki. At ang sabi-sabi pa, nakikita na lang si Trixie sa kung saan-saang bar. Pero hindi ko na alam ngayon. Hindi ko na rin kasi siya hinanap dahil sa pakiusap niya sa amin noon." Mahabang paliwanag ni Guay. "Malakas ang pakiramdam ko, ate.
Parang napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Kailangan ko talaga siya makausap. Ulit pa ni Gon habang pinapakalma siya ni Guy dahil tumutulo na ang luha nito. Natapos ang pag-uusap nila at nakatulog naman ang anak ni Gon, kaya nilapag na muna niya ito sa kama para makatulog ng maayos at nagbihis dahil may lakad ito. Ate, pwedeng pakibantayan mo na itong anak ko? May lalakarin lang ako saglit. Saad nito at umalis na. Pumayag naman si Guy dahil wala na rin naman itong ginagawa. Habang nagmamaneho si Gon, may nakausap ito sa cellphone na naging kaibigan nila ni Trixie noong magkasama pa sila dahil sa pagtatrabaho. Sis, nandito si Trixie sa bar. Text ko sa yung address. Buti na lang talaga tinawagan niya ako para magpasundo. Saad ng isang babae sa kabilang linya. Okay, send mo agad. Papunta na ako. Sagot ni Gon at pinatay ang call. Nag-aalala ito sa dalaga dahil nga sa balita na nagbago na raw ito at hindi na gaya ng dating Trixie na nakilala niya na naghahabol pa at nangungulit sa kanya araw-araw. Nakarating ito sa nasabing bar kaya agad itong tumakbo papasok dahil masyadong delikado sa bar na napuntahan ng dalaga. Gon! Sigaw ng isang babae. What happened to her? Tanong ni Gon nang makita si Trixie na walang malay. Ayan, lasing na, tsaka napaaway siya, napagod siguro. Sagot ng babae. Okay, ako nang bahala sa kanya. Thank you again. Saad nito at binuhat si Trixie ng pa-bridal style. Masaya ako na nakita na ulit kita. Marami akong ipapaliwanag sa'yo, Trixie. Marami akong pagkukulang sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Bulong nito sa dalaga habang buhat pa rin ito. Dahan-dahan namang dinilat ng dalaga ang kanyang mga mata at nang hindi nito maaninag ng maayos ang mukha ng binata, nasampal niya ito nang hindi sinasadya. Sino ka ba? Bakit mo ako binuhat? Tanong nito na halatang basag ang boses. Naalala ko itong pangyayari. Naalala kita. Familiar ka sa akin. Saad ng babae. Sinakay ni Gon ng dalaga sa kanyang kotse at pilit inaalala ang bahay ni Trixie pero hindi na niya ito matandaan kaya naman inuwi na lang muna niya ito sa kanilang bahay dahil wala na rin namang ibang tao dito bukod sa kanyang ate at sa anak na tulog. Gon? Bakit? Si Trixie ba yung kasama mo? Ano nangyari sa kanya? Amoy anak siya, Gon. Sunod-sunod na sabi ni Guy habang nagtatakip ng ilong dahil sa sobrang lakas ng amoy ng alak. Nalasing siya, ate. Naabutan ko siya sa bar, kaya inuwi ko na lang muna siya dito. Kakausapin ko na lang siya pag okay na. Saad ni Gon. Okay. Sagot ni Guy. Nasaan si Jai? Tulog pa ba, ate? Oo. Nagising kanina pero pinainom ko naman agad ng milk niya. Sagot nito. Tumango at nagpasalamat na lang si Gon at dinala si Trixie sa guest room para dito magpahinga. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Gon? Tanong ni Guy sa likod ni Gon. Ako may pagkukulang sa kanya, ate, at kasalanan ko rin kung bakit siya nagkakaganito. Kailangan ko bumawi sa kanya. Saad nito. Lalaking lalaki ka na nga talaga, Gon. Kaya proud na proud sa'yo si Daddy nang napatunayan na anak mo talaga si Jai. Bilang ating mo, sinusuportahan lang din kita. Mabuti at nagbago ang isip mo. Proud na sabi ni Guy. Kailangan ko magpakalalaki, ate. Para sa anak ko at kay Trixie. Babawi ako sa kanya. Saad ulit ni Gon. Hinayaan na lang muna ni Gon na makapagpahinga si Trixie matapos itong punasan at papalitan ng damit kay Guy dahil nasukwahan na ni Trixie ang kanyang damit. Sumapit ang kinabukasan kaya nagising si Trixie sa isang hindi niya kilalang lugar. Naglinga-linga ito saglit at habang nakahawak sa kanyang ulo, nakaramdam ito ng bigat sa kanyang katawan at nang madilat na niya ng mabuti ang kanyang mata, nakita niya si Gon na nakahiga sa tabi niya habang nakayakap. What the? Who are you? Tanong nito. Medyo napalakas ang sigaw nito kaya nagising si Gon. Your husband. Tipid na sagot ni Gon pero tagos sa puso ni Trixie nang marinig ito. Ano? Hindi kita kilala? Umalis ka nga. Saad nito habang tinutulak ang binata. Hindi mo ako mabibiro sa ganyan. Wala kang amnesia, Trixie. Tumayo ka na dyan.
Magpapaliwanag pa ako sa'yo. Saad nito. No need. Alam ko lahat. Matagal ko nang alam na nakabalik ka. Pero mas pinili ko na hindi ka hanapin. Matapang na sagot ni Trixie. How? Tanong ni Gon. Dahil sa dad mo, nabigla din ako nang sabihin niya na may anak ka na. Alam ko alam mo na. Akala ko sinabi na nila sa'yo tungkol sa anak natin. Gon, bakit ka nagpalaki ng bata na hindi naman sa'yo? Tanong ni Trixie. Wait, naguguluhan ako. Ano bang sinasabi mo? Anong anak natin? Paano? Sunod-sunod na tanong ni Gon. Gon, nagkaanak tayo. Nung iniwan mo ko, nabuntis ako, at nung pinanganak ko siya, binigay ko muna kala Ate Guy at Kuya Jericho. Gon, kakasama mo ng anak natin. Bakit hindi mo malang naramdaman yun? Tanong nito. What the hell, Trixie? Anong kalokohan yan? Anak ni Ate Guy at Jericho si Garrett. At ang tungkol sa pag-alis ko, dahil lahat yun kay Ate Gia. Ako yung naglinis sa mga kalat na ginawa niya sa abroad. Ako lahat yun. Hindi ko nasabi sa'yo. Hindi ako nakapagpaalam dahil naguguluhan na rin ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Ngayon, nandito na ako para linawin lahat, Trixie. Totoong minahal kita. Nabigla lang ako sa nangyari. Pero hindi ko alam na nagkaroon tayo ng anak. Pero kung totoo nga, gusto ko ako mismo makakaalam nun. Sagot ni Gon. At agad naman itong lumabas ng kwarto para puntahan si Guy. Ate Guy! Sigaw nito. Gon, I'm here. Bakit ka ba sumisigaw? Tanong nito. Nasaan si Garrett? Nasaan ang anak namin? Tanong rin ni Gon, pero baka sa mukha ni Guy na hindi man lang ito nagulat dahil wala itong reaksyon. Matagal ko hinintay ang araw na ito, Gon. Mabuti naman at alam mo na. Totoo lahat ang nalaman mo kay Trixie. Anak niyo nga si Garrett. At huwag ka mag-alala, Gon. Pinalaki namin ng maayos ang anak ninyo. Hinanda na din namin siya para sa araw na ito. Pasensya ka na dahil hindi ko nasabi agad sa'yo. Hinihintay ko lang na ikaw mismo makaalam. At gusto namin na kay Trixie mo rin marinig ang lahat. Mahabang paliwanag nito. Ate, hindi mo alam kung gaano ako kasi ngayon. Saad ni Gon at niyakap ang kanyang kapatid habang umiiyak. I know, Gon. Puntahan na natin si Garrett. Hinihintay na niya kayo eh. Saad nito. Sumunod naman ang dalawa na si Trixie at Gon. Sobrang saya ng dalawa na makita ang kanilang anak na ngayon ay 8 years old na. Daddy! Tawag ni Garrett sa likuran nila. Tumakbo ito palapit sa kanyang magulang at niyakap ito ng mahigpit. I miss you so much, son. Saad ni Trixie at niyakap rin ito. Ilang buwan ang lumipas at masaya silang magkakasama ngayon sa bahay ni Gon kasama ang anak-anakan niya na si Jai. Tinanggap na rin ito ni Trixie para may kalaro si Garrett. Hindi naman naging mahirap para kay Gon na alagaan ng dalawang anak dahil kasama na niya ang kanyang asawa. Ilang linggo lang ang dumaan nang ikasal rin ang dalawa kaya nagsasama na sila sa iisang bubong at masayang hinaharap ang mga problemang dumarating. Pinagpatuloy ni Trixie ang pagdodoktor nito at malapit na rin siya makagraduate. Habang si Gon naman ay pinapalago pa rin ang kumpanya na iniwan sa kanya ng kanilang ama. Masaya na rin si Guy at Jericho na nagsasama kahit na hindi sila mabiyayaan ng anak. Pinagpatuloy pa rin nila ang buhay at pagmamahalan kahit hindi na ito dahil sa papel at kumpanya lang. Ganoon rin naman si Gia at Gina na nasa abroad na sa kasalukuyan at may 4 ng anak. Naayos na rin ang problema na ginawa ni Gia sa abroad. Ito ay ang pinaglaban niya ang kanyang nanay na matagal nang sinasaktan ng stepfather niya. Kaya tinakas niya ito at hindi inaasahan na lalaki ang problema. Kaya si Gon ang pinag-ayos niya. Kaya si Gon at Gia ay hindi tunay na magkapatid dahil iba ang kanilang nanay. Kaya lagi silang magkagalit. Pero sa huli ay nagkasundo naman sila para sa kanilang mga pamilya. At dito na nagtatapos ang kwento ni Gon na dating bading, ngayon ay naging isa ng tunay na lalaki dahil sa mga pagsubok na dumaan sa kanya. Wakas. Maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento. Hanggang sa muli.